Isang magandang gabi po sa ating lahat. At tulad ng dati, bago tayo magsimula ay babati muna tayo ng mga may kaarawan. Maligayang kaarawan po kay John Rituran, kay Egan San Felipe, at ganun din po sa aking kaibigang Ariel Gabitanan ng Pabro. At advance happy birthday po para sa October 23 sa mga sumusunod. Kay Roland Comintan, Carlo Amparo, Joseph Erap Ignacio, Johnny Mag-Usara, Rick de la Carcel, Roberto Herrera, Jimmy Binarao, Ray Dorimon Olgasan, at ganin din po sa Lady Referee from Naga City kay Lourdes Inday Orsina. Maligayang kaarawan po sa inyo lahat at naway patuloy tayong kasiyahan ng ating poong may kapal. At shout out din po sa mga sumusunod kay Jonah Redondo, Kirino Kagulada ng Bataan, Mike Belsonce ng Bataan, kay Paige Guevara ng Bataan, at ganun din po kay Harold John Pirocho. Kumusta po kayong lahat dyan at naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ang ating pong tatalakayin dito yung Article 10-3 at yung Article 10-2 kasi may tumawag sa akin na ayaw magpangalan na taga Taytay, Palawan. Nalilito sila sa itong example ng Article 10. Okay, unahin natin yung Article 10-2. Ang sabi doon, A1 is the act of shooting for a goal when B2 fouls A2. A1 finishes the shot with a continuous motion. This is the third team foul of Team B sa letter A. At sa letter B, sabi doon, this is the fifth team foul ng Team B in the quarter. Ang ano po ang interpretation doon? Ang interpretation po doon, sabi doon, in both cases daw, yung A1 shot, if made, shall count. Okay? At ang interpretation doon sa letter A, sabi doon, since not yet in penalty, Team A shall resume with the throw-in from the place nearest to where B2's foul occurred. Okay? At yung letter B naman, ang sabi doon, yung A2 shall attempt to free throws kasi penalty na sila, yung kalaban. The game shall be resumed as after any last free throw. So, ibig sabihin nun, resume nyo. Pag na pumasok yung tira ng A2, last free throw pumasok, bola ng team B na. End-line throw-in. Pag di pumasok, rebound play. Okay? Ano po ang pagkakaiba sa 10-3? Ito po yung sa sitwasyon ng 10-3 ng OBRI, ng Article 10. Ang sabi doon, A1 is in the act of shooting for a goal when A2 fouls B2. A1 finishes the shot with a continuous motion. Okay? Ang sabi po doon, ito po pagkakaiba ng 10-2, 10-3. Ito sa 10-3, ang nag-foul po yung opensa. Yung sa 10-2, ang nag-foul yung depensa. Okay? Okay, ulitin natin. Yung Article 10-3 ng OBRI, A1 is in the act of shooting for a goal when A2 fouls B2. A1 finishes the shot with a continuous motion. Ano sabi po sa interpretation? Ang sabi doon, the ball becomes dead. That's the number 1. Then A2's foul is a team control foul. Bakit po? Kasi po yung A1 is the act of shooting. So pag sinabing act of shooting, hawak niya pa ang bola. So Team A has control of the ball when A2 commits a foul. So meron team control foul kasi hindi naman po tinira eh. Not like sa 10-2, ang pumaldo yung depensa. Kaya continuous motion, simulate, pag pumasok yung basket count. Ito sa 10-3 magkaiba. At sabi pa doon sa 10-3, regardless of number of team fouls in the quarter, the game shall be resumed for Team B throw-in. Kasi team control foul po eh. If ball enters basket, sabi doon, nullify the basket. Team B's throw-in shall be at the free throw line extended. Kasi kung pumasok, ino-nullified natin ang throw-in doon sa free throw line extended.
If unsuccessful, kung di pumasok daw doon, team destroying shall be at the nearest place where the foul occurred, but not exactly behind the backboard. Okay, maliwanag ko pa tayo doon. Kaya nalilito yung ating kasama, taga Taytay, Palawan, ay ayaw magpanggit ng pangalan. Sabi niya sa akin, ako ito kumbidahin pumunta ron para magkandak ang clinic. Dahil ang lugar daw po nila ay malayong lugar, Taytay. Very remote place daw po. Okay, yan po ang ating paliwanag sa article na yun, yung dalawang example ng Article 10. Article 10-2 at Article 10-3. Kasi ang sa 10-2, ang pumal po doon yung depensa. Sa 10-3, ang pumal doon opensa. Kaya the ball becomes dead. Maliwanag ko pa tayo doon. At muli, bago po tayo matapos sa ating pagtalakay, huwag po natin kalimutang mag-like, mag-follow, mag-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel. At bago tayo magwakas, ay mag-iiwan muli tayo ng salita ng Diyos. Ito ay sa Mateo chapter 7, verses 1-2. Ang sabi po doon, do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge other, you will be judged, and the measure you use, it will be measured to you. Okay? Yan po ang salita ng Diyos. At muli, hanggang sa muling pagkikita natin, ito po ang inyong abang lingkod, former FIBA referee, Eto Camarongan. Bye-bye!